morning mga kabayan. So ngayon pupunta kami dun sa bukid kay Papang. Kasi titingnan namin doon, mag-harvest daw siya ng lakatan. So titingnan natin kung magkano yung kilo ng lakatan ngayon at kung ilang puno yung ma-harvest niya at kung magkano yung mabinta. Samahan nyo kami mga kabayan, pupunta kami doon. Kasama ko yung asawa ko at yung kapatid ko sa likod. Ayan, ito po yung madadaanan natin. Highway na ito mga kabayan, papunta na talaga dun sa amin, malapit sa farm. Tapos yung pagdating na dun sa highway, medyo papasok pa yung area ko. So hindi na siminto dun, graba lang. So ito yung mga paligid dito, maraming niyog din dito. Bali, iyan po yung bundok namin mga kabayan, oh. Pero yung daanan kasi paikot. Yung ilalim kasi nito dito mga kabayan ay bangin na siya na may ilog. Yung sapa kung saan yung niliguan namin. So kaya dito kami dumaan, paikot yung daanan. Mayroon naman shortcutan dito, pero siyempre susuong ka sa tubig. Diyan kami dati dumadaan kapag gusto naming mag shortcut. Kasi mayroon kaming area dyan sa baba dati. Ayan o, sapa dito na. Tawag yung sapa. So yun lang yung area namin. Pag may ganito ka mga kabayan, kalawak na lupa mga kabayan, no? Kahit mabato yan mga kabayan at paahon, basta may tanim ka na saging at saka niyog, pag magbunga yan mga kabayan, malaki talaga yung pera mo. Yung swerte yung uncle ko dito, napakalawak yung area niya, oh. Ayan, sa uncle ko to dito mga kabayan, tapos may mga mais pa. Tapos dito mga kabayan, yung medyo patag sa ibaba, yan may mga sagingan niya. So hanggang dun yan sa dulo, mula dun sa kinatingan ng saging kanina, o may mga kapi pa siya dito mga kabayan, oh. Kahit ano lang kasi pwede mo itanim dito, mabuhay talaga. Dahil sa yung lupa, mataba. Ayan. So dito may mga tanim din sa kahoy na yung ginagawang papel. Ayan yung palakata yung tawag sa amin. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo yan mga kabayan, kung pamilyar kayo sa kung pamilyar kayo mga kabayan sa kahoy na ginagawang papel. Ito yun oh, yung palakata. Yan yung matuwid na kahoy, tapos mataas. Ito yung palakata ng tanim ng uncle ko. Tapos mayroon din sa ditong rubber na tanim mga kabayan. So maraming tanim dito yung uncle ko, yung ninong ko ngayon. So may mga gabi pa nga ba yan, oh? May mga tanim pa yan. May mga laman yan, yung gabi na yan. Ayan, oh. Makain yan mga kabayan, yung gabi. Sa amin yan, bisol. Ayan. So hanggang dito, grabe, napakalabong ng mga tanim dito. Dito, mga bakante pa nga to. Pwede mo tangnan to mga gulay din. Kahit saging, puniyog, punuin mo to. Dahil malawak yung space. So hanggang doon, sa dulo pa. Maganda nga dito ngayon yung daan kasi inayos. Kahit ganito kaputik, kaya pa rin ang sasakyan natin. Ayan. So dito sa gilid natin mga kabayan, ayan yung mga pananim ng uncle ko dyan na mga saging din. Tapos may mga prutas. So yun yung bahay nila dyan, oh. Ayan. Yung barangay namin mga kabayan, ayun lang mga kabayan, oh. Malapit lang naman yung mga kabayan kapag straight na yung daan mga kabayan, tuloy-tuloy ka lang dyan sa unahan. Kaso mayroong sapa dyan mga kabayan, tapos bangin sa ilalim, baba. So kailangan mo munang bumaba, tapos dadaan ka pa ng malalim na ilog. Kaya ang ginagawa namin, umiikot kami dito. So paikot yung daanan, at least mayroong siyang highway mga kabayan na simentado na papunta doon sa aming barangay. So mas mabilis lang naman mga kapag may sasakyan ka, pero pag naglalakad ka, medyo malapit dito kasi dyan kami dumadaan dati. Ayan, napakaraming niyog mga kabayan, no? Pero hindi na sa amin yan. Ito lang yung area ng papa ko, pero yung sa akin nandun sa unahan, yung may mga niyugan din. Ayan, so may mga sagingan din sa dito. Tapos ito yung kubo-kubo niya dito. Ayan, so may mga tanim pa sa dito na mga sugarcane o tubo. Ayan. Hoy, di na ta amiga. Iaway mo ko. Bawal ka man di magsali. Ganito mga kabayan yung laro namin sa batang 90s. Yung saging, ginagawa naming banig. Yung higaan. Tapos may mga kawayan pa yun sa itaas. Yung bahay talaga. May bayabas pa, oh. Napakalamig dito kasi kawayat. Tapos ganda ng view natin, oh. Tulog na daw ikaw, Lolo. Ganito mga kabayan, batang 90s dati, oh. Papaluin ka kapag hindi ka natulog. May magbabantay sa iyo, lola mo, mama mo. Mamaya ka na maglalaro kapag nakatulog ka na ng hapon. So hindi kagaya ngayon, yung panahon ngayon puro na lang mga cellphone, gadget. Matulog kayo ha, kasi mamaya pa kayo gigisingin bago kayo maglaro.
Kailangan matulog kasi pag hindi matulog, palo talaga yung katapat nyo dito. Oh, may pamalo ako dito. So ganito yung mga panahon namin dati mga kabayan, pinapatulog kami ng mga magulang namin, lola, lolo. Bago kami yung makapaglaro sa labas, matutulog muna kami. So napaganda ng view dito sa gilid natin mga kawayan, no? Tapos ilog na to dito mga kabayan na malaki, sapa. Yan, pwede ka maligo dito. Ano, sapa na yan, no? Malaki. Malinis yung sapa dyan, pwede mainom yung tubig. Ay, ano ba tong pinapatulog ko? Bakit may cellphone na siya? iPhone 16 pa. Hindi na to mga batang 90s, ano to? Batang 20s. Si Ate Mitch din, iPhone din, batang 20s na to. Ipakita ko sa inyo mga kabayan yung malalaking native na guava or bayabas. Pula siya, saka malambot lang naman siya. Kagatin natin. Yan na. Hinog na. Hinog siya, boss, matamis. Dito, hindi na kami ang nagtanim nito. Yung nagtanim nito, alam nyo, ibon. Siyempre, yung Diyos kasi yung may-ari dito. Yung ibon, pagka kumakain sila kasi ng mga bayabas, kumakain sila nito hinog, yun natatain nila yung nahuhulog. Ito ang tumutubo, native to. Hindi mo na kaya nga itanim. Pwede ka kung gusto mo itanim, pero ito mga native, mga wild kasi tumutubo lang. Pula. Mga kabayan, ganito yung 4-star hotel sa sa bundok. Kumakain sila ng bayabas, tapos buko, tapos may saging na sinugba o inihaw sa amin. Ay, yung pamangkin ko kabayan, tinapon niya itong saging kasi akala niya hindi daw makain. Kasi akala niya kuwan daw yung sunog ba. hindi niya alam na niluto pala dun sa uling. Friend na tao, kaso heko. Anak ka sa matyaw. Mga kabayan, grabe yung kulay ng saging, oh. Yellow siya, ibig sabihin sobrang tamis. Maitim lang yung kuan, balat kasi sunog. Ayan, oh. Yellow. Kuha kami ng kamuti nung papa ko, sabi niya maghukay. Yung kamutihan yan dito mga kabayan, marami siyang tanim dito. Mga kabayan, mag-budol fight na tayo. Ilapag natin yung kanin dito. Ay, dili lang. Yan. Yung iba magplato lang. Magplato kayo. Magplato kayo. Sa bawah na? Sa bawah na? Itanan na na. Di, yung iba ng plato, di ba? Ay, gano'n din rin. Plato na ka? Sige. Tama na ni. Sabaw! Okay, sabaw. Oh! Tama na. Oh, native. Pangit kayo kung sabawan. Tapos kutsara. Native manok mga kabayan, napakasarap. Oh, paa. Kita mo kamutling nag-video. Napakasarap. Ako biling. Batikulon. Kuchinila! Bayot! Tinai, oh. Ah, grabe. Sarap nito. Bayot, Ken! Native. Native. Oh, salad na talbos ng kamote. Oh, guys. Kain na mga guys. Oh, unang subo sa akin. Hugas ka ko. Hugas ako. Okay. Paborito ko sa lahat. Uy, kadami. Suni, oy! Tapos ito. Suka lagi ka sa Bayan, native, Bisaya. Kao na ling. Kumanta. Pambalo. Quadruplex to kasi apat to. 1, 2, 3, 4. Kampin tawag sa kampin. Quadruplex. Kino yung ni kambal. Dalawa lang. Oh, kuwan to reject na daw to, hindi na to mabili. Tapos ito, hindi na ito pwede kasi may hinog na siya. Subukan natin yung lakatan ha. Kita nyo kung ano yung laman. Kahit ganito, pwede na sa makain. Orange yung laman ito. Orange siya. Tamis to. Parang Milo. Goy. Ang kamay? Goy. Ganito yung laman yung saging orange. Be, patry.
Kaya ito na yung saging ng papa ko mga kabayan. May nabilin pa dito pang? May naiwan pa daw dun sa itaas na katingin. Yan. So ito pa yung mga saging niya. Tapos merong nahinog dito. Yun, hinog na siya. So hindi na to pwede kasi reject na yun, may hinog eh. Kasi pag i-travel mo pa to maluto na. Mga pila na kakilo tanan yung pang? Wala na karon masulod sa creek. Ito ilalagay pa sa creeks. Tapos punta tayo dun sa loob. Tingnan natin yung hina-harvest pa nila. Ayan o, ganyan mag-harvest dito kasi medyo paahon kasi itong area namin dito. Tapos manual lang yung pag-harvest ng mga bayan. Mabigat lang. Rangkol mo karon daw kapasaan saging. Kaya magbabayad pa yung papa ko sa kuha nito, yung mag-cutting tapos magpasa ng saging. Sobrang bigat kasi nung saging dito mga kabayan kasi malaki siya. Siguro nasa 25 kilos yung isang kuha niyan, saging. Ayan yung uncle ko. Bugat. Mga pila ka kilo na ko, may 50 na. 45 kilos na ito mga kabayan. So ito yung lakatan. Yan, ito yung produkto namin dito na binibinta. So tiba-tiba ka dito mga kabayan kapag namunga na yung saging mo ganito. Kasi yung harvest mo every 2 weeks. So every 2 weeks ka magpa-harvest. Pag malawak mga kabayan, yung sagingan mo, diba, ito 1 hektar pag mapuno. Grabe, malaki yung kita mo sa lakatan kasi medyo mahal ngayon. Pero pagka mura mga kabayan, wala, lugi ka. So yun. Tapos yung gagawin yan, paliikuan na yan. Sipi nila. Kung sa atin pa, piling. Sipi yan, class. Ano siya pang? Class E na yan, ha? Ano class E? Ito class E to kasi malaman mo sa dito nyo. Class E no? Ayan, malaman mo dito sa kulay ay, niya, class E. malinaw. Ito class E. Kapag ganito class E daw kasi may parang may itim-itim. May itim-itim siya. Hindi lagki. Tapos maliit. Basta hindi lagki. Sige. Pero mas masarap ito kasi kwanto eh, busok ba ang lubot niya. Busok sa solid siya. Mas masarap yan pagka lutuin. Kano na lang kilo nito sa mga city? 18. 18 mahal pa rin. 18 reject mga kabayan, 18 pa rin yung kilo niyan. Pero ito nasa magkano na kilo ngayon lakatan? 50 mo kung Last daw 50. So kahit hindi na bababa sa 40, pwede na no? Ang kilo dito sa lakatan. Dati kasi bumaba, mga kuha na lang 20, 30. ang pinakababa sa among rate sa to 43 man to. 43 daw yung pinakababa dati. Karon kumakaabot sa 43. Hindi siguro pa. 40 okay na siguro, kahit 40 lang basta tuloy-tuloy yung buyer. Ato balik man to. Ano sa amin. Kumabak. Yan. So ito may malawak pa dito sa sagingan sa baba pero hindi na ito sa amin. Nandito kami ngayon sa may payag ng aking papa or kamalig yung tawag sa amin dyan. Kubo. Yan yung tabayanan ng papa ko dito kapag nagtatrabaho siya sa bukid. So yung bukid niya dun sa unahan. So papakita ko sa inyo dito yung mga alaga niya. So ito mga kabayan, itong sisiw na ito mga 1 buwan na daw yan. Sabi ng papa ko, yung manok na inahing pala, pag isang buwan pa daw yung piso o sisiw, pwede naman daw sa mga itlog. So depende sa, ito kasi yung manok na tig-upa sa amin yan, kasta ba? Siya yung magkasta sa kwan, dun sa manok na babae. Pagka 1 buwan daw, pagkatapos nito mga kabayan, mapisa yung manok, pwede na sa mga itlog. Kadalasan daw sa manok, mga 6 na bisis daw sa isang taon mga itlog. So kung 12 piraso mga kabayan, no? 12 piraso kada itlog, so napakaraming sisiw talaga, lalo na pag sabay-sabay. So ilan lang inahin ng papa ko dito? Isa. Hindi ko alam kung ilang inahin niya dito kasi medyo marami-rami na din itong mga napisa niya dito. So ito 1 buwan na daw ito. So mga 4 na buwan pwede mo na daw itong katayin para makahigop ka na ng sabaw. Yan dito sa aming barangay mga kabayan, dito sa bukid. Yung maririnig mo lang dito, yung mga huni ng ibon, mga manok. Tapos napaka-presko ng hangin dito. Tapos masarap magduyan-duyan dito mga kabayan. Oh. Napakalamig. Tapos maraming mga punong kahoy dito. Oh. Ayan. Yan, ito na lahat yung nalaglag mga kabayan, ituto. Tapos yung iba, dinala na ng papa ko, yun ang kasako. Kasi nandun pa sa kalsada mga kabayan, yung sasakyan namin. So maghahakot na din tayo kasi umuulan na. Ayan o, napakarami pa. Butong, bukayoon at saka panggata. Dito, kumpleto lahat. So aakyat pa dun si Toto sa unahan. Ayan, so kasi umuulan na siya, madulas na mga kabayan. So isasako muna natin to.
Ayan, naulan na dito sa aming mga kabayan kaya binibilisan na taga-akyat namin kasi madulas na mamaya. So mayroon daw itlog sa itaas ng manok. Hindi ko alam bakit nakaabot yung manok mga itlog. Baka siguro takot siya sa mga ahas. Kasi mga kabayan parang may mga ahas din dito. Kasi ganito na lugar mga kabayan, hindi talaga maiwasan. Isa lang Sam. Yung anak ko gusto niya kunin lahat. Yun yung dalawa. Yan. Yan. Bata pa dapat kuha na sa gawain. Tulong kasi marami mga kabayan. Ilalagay namin dun si medyo malayo-layo pa. May lugbati oh. May lugbati din kukuha tayo. Ayan, inabot na tayo ng ulan dito mga kabayan. Alas 12 pa lang dito pero lumakas yung ulan. Nagpabasa na lang tayo. Kasi wala ito sa Greenland. Hindi tayo makaligo sa ulan dun sa Greenland mga kabayan dahil sa sobrang lamig ng panahon nila. Yan na. Ha? 16 lang nakabilog. Butong? Ayan, so nagligo na sila sa ulan, oh. Wala kasi ulan doon. Ito yung nakuha namin ng mga buko. At saka may abalong, lugbati, tapos ampalaya na talbos, oh. Ayan, nagligo sa ulan mga kabayan. So ito yung daanan dito, medyo maputik-putik na, oh. Ayan. Pwede. Sabi mga kabayan, basa na kami ng ulan dahil naghakot kami ng buko at saka niyog. Asawa ko nabasa na din kasi nagpaulan talaga. Ipakita ko sa inyo dito yung daanan namin kapag hindi simentado. Unang panahon mga kabayan, yung mga main road sa amin papunta ng mga city, yung iba hindi pa simentado. Kaya yung gamit namin dati ay yung mga lawin pa, yung sasakyan namin kasi malakas yung lawin eh. Ngayon highway na, so hindi na nagagamit yung mga lawin ngayon. Nagagamit na lang yung lawin, karga ng mga mais. So ito yung mga daanan dati ganyan. So mas maganda pa nga ito kasi graba, oh. Dati talaga putik-putik. Ito yung daanan sa amin papasok doon. Hindi pa kasi ito na simento mga kabayan. May plano na ipasiminto ito ng uncle ko dito. Kasi itong daanan na to konektado din to sa kabilang barangay. So baka babadgetan ito ng politiko mga kabayan. Maging tagusan dito sa amin. Shortcutan kasi ito dito. Oh. So ganyan ang mga daanan, oh. Mga putik na yun, mga butas-butas. Pag mababa yung sasakyan mo mga kotse, kawawa dito. Okay lang yung mga pick up, mga lift up. Yung multi-cab, kaya lang ito ng multi-cab. Ayan. Tapos sa gilid natin, delikado na kasi bangin na yun, oh. Ang bayad sa cutting sinitag pila po o dala na na? Ay, ang hakot lang. Ha? Hakot lang. Ang cutting wala na sila lahi na. Ilan na tanan niya. Bali sila na pala kumukuha dito mga kabayan. Yung pag may saging ka, papasukin talaga nila. Yan mo, multicab lang yung service no, pero malakas yan. Gaya lang din sa akin yan, multicab yan. Yan. So ito yung pinanghakot nila ng mga saging, pero matibay pa rin, no? Double purpose. Pila ka creeks ang karga sinang kuan? Multicab nga pila ka creeks na. Kaya na 30 no. Ang multicab threats. Mga 30 ka creeks, 35 daw yung maximum yan sa pagkarga nitong creeks. Yung kumain na yung isang kuan, kapatid ko. First time niya daw kumain ng saging na hinog sa puno. Titignan niya kung anong lasa. Anong lasa? Lasang saging. Orange kasi yung laman niya mga bayan. Ito. Orange na orange. So, yan. Ayan. So lahat sa papa ko to. Ayan mga kabayan. Nauhaw na yung misis ko. Kaya may nakita sa ditong buko na kasing tangkad niya lang. Puno ng niyog. So masarap mga kabayan, no? Pagka may tinanim ka, pwede ka lang kumuha dyan sa pananim mo. May kasunod pa yan, no? Kasi ito lang yung mabilis makuha ng mga kabayan pagka dwarf talaga, pag mababa lang, mabilis lang talaga yan kunin yung niyog or buko. Ikot. So nauhaw ang misis ko mga kabayan, gusto niya uminom ng fresh na buko daw. So ayan lang. So ito yung kagandahan dito, no. So may mga tanim pa yung papa ko ng mga buko doon, native at saka dwarf. So ito dwarf to mga kabayan. Ayan. Dwarf yan, native man siguro yun kasi matangkad. Kasi bagong bunga lang. Yung dwarf pala mababa lang yung sumasayad sa lupa. Ayan tayo ng buko. Matamis-tamis yung buko dito.
Ito pa yung sagingan ng papa ko mga kabayan. May mga bunga pa siya pero hindi pa siya pwedeng harbisin. Kasi pag ready na harvest mga kabayan, tatanggalin ng papa ko yung mga plastic na yan, yung blue. Tapos tsaka pwede na siyang harbisin ng mga ilang linggo. Gaya nito mga kabayan, oh. Yan, pwede na siyang harbisin yan mga sa susunod na naman na cutting. Kasi iniwan ng papa ko, medyo alanganin kasi mga kabayan. So yung papa ko alam niya yung mga saging kung ready na bang harvestin. So ang kagandahan dito mga kabayan, pag naka-harvest ka, tuloy-tuloy yung harvest mo every 15 days, 10 days. So depende kapag mayroon ng mga gulang or ready to harvest na. Dahil pag masubraan din sa days mga kabayan ay hindi na din maganda kasi mahihinog na din. So dapat alam mo din yung competition kung ilang days na yung saging. So medyo marami-rami pa doon mga kabayan sa unahan pero hindi na tayo pupunta dahil medyo putik ngayon, oh. Umulan kasi dito sa amin sa probinsya at malinis yung ilalim ng sagingan ng papa ko kasi maintain niya talaga yan dito mga kabayan. Nilalagyan niya to ng mga tanim sa ilalim din, yung mga luya para double purpose. Yan, medyo marami-rami pa dito siyang linisin at lalagyan niya pa ito ng mga pananim dito kung ano yung maisipan niya. So may mga langka nga siya nilagay dito. Ito yung langka na bagong variety do ngayon, yung violet ata mga kabayan, yung kulay pag nahinog. Yan, pag matapos nilang matimbang dito, lalagay nila dyan sa may yung tubig na may sabon, tapos bago ilagay dito. Pwede na kaya ito mga kabayan, 32 kilos daw tong isang crates, tapos tag 50 per kilo daw yung lakatan. So ito na yung lakatan, no? Ready deliver na to. Yan, so ready deliver na yan. So ito na yung natapos. Yan, nilagyan na siya ng takip ng mga saging din. Yan, so dito na yan ikakarga sa multicab. So nasa 32 kilo yung isang crates ito. Isang crates 32 kilo. So sa tag 50 pesos per kilo. Okay na kaya mga kabayan. Yan, ito yung business mo. Yan. Ito mga kuha na to. Yung RX na ata, yung reject yung tawag nila. Pero binibenta pa rin to. Yan, may mga itim. Yan, magkano yung binta mo ngayon pang? Ngayong araw na to, harvest niya. Ito may resibo na sila dito. Ito lang yung resibo nila, oh. Anong nakalagay dyan? Ha? Good ni siya ni. Ito, apat good ni. May classify kasi ito mga bayan. May A tsaka B. Pero itong Presyo pareho. presyo pareho lang, AB. Tapos yung C, Iba. iba din. Ibang presyo ditong C. Magkano kilo nitong C? 29. 29 kilos daw yung C. Tapos ito, 19. 19. Ano naman to? D? 1 crates. 1 crates. Ito na yung parang One reject. crates. Reject mga kabayan. So, sa kuan, 11 crates ang good. 11 crates yung good. So, sa tag 50, magkano na yon? Times mo. 50 sa... 11 times 32. So, i-times na mga kabayan kung magkano yung kita ng papa ko sa 11 crates. 11 times 32. Times 50. 11 crates. So, 17. 17,600 daw yung binta niya sa 11 crates. Tapos, mayroon pang reject. So, aabot ng mga 18, no? So, 18 mga kabayan, 18,000. So, isang kuha lang yung mga kabayan. Kaninang umaga lang yung hinarbis. So, ganito, 18,000 ito. So, nasa 11 crates yan mga kabayan. So, every 2 weeks. 13 ka na. Ha? 13. So, 13 crates pala lahat. Tapos, isang crates yung reject. So, 12. 11 yung good. Tapos, 11 yung isang class B. So, nasa 18,000 mga kabayan, 18,000 pesos. Okay na pala na pagkakitaan mga kabayan kapag marami kang tanim na saging kasi sa ngayon mahal yung saging ng lakatan. Ayan, so ngayon mga kabayan, pauwi na kami dun sa bahay namin dun sa barangay kasi pinuntahan lang namin dito yung papa ko. Tumulong lang kami dito mga kabayan sa pagkuha ng saging sa itaas tapos hinatira lang namin sila ng pagkain. So ngayon babalik na kami. I got a feeling that's the feeling more. I'll be putting down one day.
birthday man niya ito karoon. Ni Tawaran. asawan si Jeff. Pagligo siguro sila. Tomorrow.